pabasa o pasyon ni Jesucristo, isang tradisyon sa Pilipinas ng mga Katoliko tuwing sasapit ang panahon ng Semana Santa. Base ito sa paglalarawan sa buhay ni Jesucristo mula sa kanyang pagsilang hanggang pagkamatay sa krus at pagkabuhay na muli. Ayon sa kasaysayan, ang Pasyong Mahal ay dala ng mga paring Kastila mula nang masakop ang Pilipinas noong 15th century nang convert ang mga Pilipino sa Kristyanismo. Ang unang Pilipinong pari ang sumulat at kumanta ng pasyon sa wikang Tagalog, si Padre Gaspar Aquilino de Belen, isang Pilipinong pari na tubong Rosario, Batangas, na may titulo Ang Mahal na Pasyon ni Jesucristong Panginoon sa Salin ng Tula. At noong 1704 ay napaintulutan ilimbag ang pasyon sa permiso ng simbahan mula kay Padre Antonio del Pueblo. Ang kamanghamanghang pagtanggap sa pasyon ni Padre de Belen ang naging dahilan upang sumunod ang ibang manunulat sa kanyang mga yapak. Makalipas ang mahabang panahon, ang pagbabasa ng pasyon ay naging malalim na debosyon sa Diyos at tradisyon sa mga pamilyang Katoliko sa tuwing sasapit ang Semana Santa sa Pilipinas. Si Ginang Noraline Tolentino Bartolome, dating OFW, ay may kalahating dekada nang namamanata sa pabasa. Ayon sa kanya, hinabili nito sa kanya ng nakatatanda niyang kapatid na si Reynaldo Tolentino noong nabubuhay pa. Actually, si Kuya Remot ang nag-start ng paano nitong debosyon niya. And then, si Ate Lenny nagsabi sa akin na kailangan isa sa mga member of the family na i-continue. So, I told already to my children, these two children of mine, Christopher and my nephew, sinabi ko na kung mawala man ako sa mundong ito, kailangan tuloy-tuloy nyo ang debosyon. Ito ay para sa pamilya. Kaya naman ipinangako ni Ginang Noraline Tolentino Bartolome na habang nabubuhay siya ay gagampanan niya ang ganitong gawain, ang pabasa, at maging miyembro ng kanyang pamilya upang may pagpatuloy ito. So yun, sabi ko kay Lenny, inano niya ako. Sabi ko kay Lenny, okay po, walang problema. Total, wala na po ako sa abroad, umuwi na ako, for good na. So I have to continue my devotion. Lalo na po sa mahal na Birhen at saka sa Tata Nazareno. Ang taimtim na debosyon ni Ginang Noraline Tolentino Bartolome sa pamamanata ng pabasa, nagkabayaan ng kanilang pamilya at sa kagalingan ng kanyang asawang may sakit. Gusto ko rin ang member of ng family ko magano rin sa devotion na ito. Kasi alam naman nila kung gaano ako kalapit sa Panginoon. Hinihingi ko ng awa na sana ang husband ko kasi may sakit. 4 years na he's in bedridden. He cannot walk. Kaya yun, inaano ko sa Panginoon, humihingi ako ng awa sa Kanya. Sa modernong panahon na aktibo ang mga tao sa social media, maging bata o matanda, ay may mga kabataan na nakasasabay sa matandang tradisyon na pabasa. Si Basti Guit, isang estudyante at naglilingkod sa simbahan, sa kanyang murang edad ngayon, bihasa na sa pagbabasa ng pasyon. So, una po, ang pasyon ay pinakilala sa akin ng mga lolo at lola ko. No? Ako po ay talagang laking pabasa dahil noon
tumatagal, natututunan ko yung mga tono habang lumalaki hanggang sa namalayan ko na lang, lalo nung high school na ako, na kumakanta na ako. Kasama na ako ng mga lolo't lola ko na kumakanta at nagdadasal ng pabasa ng pasyong mahal na pasyon ng Panginoong Hesukristo. Sa murang edad ni Basti Guhit ay higit niyang inalam ang kahalagahan ng pabasa o pasyon kung ano ang pinagmulan nito. Sa paglipas ng panahon, lalo ko bilang isang kabataan, naging malaking bagay na sa akin ang pabasa ng Pasyong Mahal. Kasi sa tinagal-tagal, naaral ko yung kasaysayan ng Pasyong Mahal. No? Nalaman ko na ang Pasyong Mahal pala ay inilimbag ng mga pare na noon ay nakararanas o nakapag-obserba na may mga kapwa tayong kababayan na pinagmamalupitan ng mga Espanyol noong Spanish era. Bagay ang pabasa ng Pasyong Mahal kasi dito sa wikang Tagalog, sa wikang Filipino, nauunawaan ng mga kababayan natin. At yung epekto nito sa akin ay parang binabalikan ko lagi ang dating kasaysayan. Binabalikan ko lagi kung saan nagmula ang kasaysayan. At sa ngayon, na-realize ko na ang pabasa ng Pasyong Mahal ay nagbunga ng isang karapatan na para sa lahat ang kaligtasan ng Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang pagpapakasakit, at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito itong medium, ang social media, para maiparamdam din sa ibang kabataan na hindi naman to corny, hindi naman to weird na bumalik sa kung saan nagmula ang kultura natin, sapagkat ang kultura, ang Pasyong Mahal ay bahagi ng karanasan ng mga nauna sa atin, at ang karanasan na ito ay bumubuo sa literatura ng pagiging Pilipino. Kumbaga, kapag tayo ay umawit ng pabasa ng Pasyong Mahal, pinapakita natin ang pananampalataya natin sa Panginoon, sa simbahan na dinatag niya, at sa ganon ay papakita rin natin na tayo ay Pilipino at tayo ay may karapatan sa ating pagiging isang Pilipino sa bansang Pilipinas. Payo pa ni Basti Guhit sa mga kabataan na maagang nagpepenitensya tuwing sasapit ang Semana Santa. Gumagawa po ng mga extreme na paraan ng pagsasakripisyo gaya ng pagpepenitensya, paggapang, pagtinggulong, yung iba nga sa ibang lugar nagpapako pa sa buhos talaga. Hindi ko po mapipigil kung ano ang inyong devotion, kung ano ang inyong panata, kung dito ninyo nararamdaman. Ngunit may mensahe po ako na hindi naman natin ito kailangan gawin, sapagkat dumating na ang Mesiyas. Siya ay namatay na at muli nang nabuhay, at ipinadala niya sa atin ang Espiritu Santo. O kaya hindi na natin ito dapat gawin. Bagkus gawin natin ang pagkasakripisyo para mapabanal ang ating sarili at matulungan natin ng ibang tao. Hindi naman kailangan na saktan natin ang ating katawan, sapagkat ang katawan natin ay templo ng Espiritong Banal. Kaya hindi na dapat natin ito bigyan pa ng katulad ng sakit na ginawa ng Panginoon, dahil ginawa niya na ito para sa atin. Ang tungkulin na lang natin ay sundin, alalahanin at ipalaganap ang mensahe ng kanyang pagliligtas at pagmamahal. Sa parokya ng San Isidro Labrador, Lictong Rosario, Cavite ay muling ibinalik ang tradisyon na pabasa sa loob ng simbahan. Matapos itong mahinto, may ilang taon na ang nakakalipas. Si Miguel Ledesma ang naging punong abala nang muling ibalik ang pabasa sa simbahan sa tulong ng parish priest ni si Padre Ryan Sasis at iba pang organisasyon pang simbahan ng parokya ng San Isidro Labrador. Tuwing mahal na araw, talagang ang bawat bayan, bawat lugar na yun man ay nagkakaroon ng pabasa ng Pasyong Mahal. Bawat bayan may tangi na tradisyon sa pagpapabasa. At ayon sa mga kwento sa akin ng mga matatanda, ng mga nauna dito sa parokya natin sa Lictong, ang pabasa ay talagang ginagawa dito sa simbahan. Dahil siguro sabi nila sa hirap daw ng pag-iintindi, dahil unang-una sa pagluluto, dadalhin pa daw yung mga pagkain dito sa simbahan. Kaya minarapat nila na hilingin na ang bawat pabasa nila ay dali na sa kanilang bahay. Pero nawalan ng pabasa ang simbahan na para bang nakakalungkot. Noong mga year 2006 or 2007,
Isang malaking responsibilidad ang magpabasa at sakripisyo dahil sa laki ng gastusin sa pagkain. Sa tulong na rin ng mga pamilya at organisasyon na sumusuporta sa nasabing gawain ay nairaraos ito. At maibalik yung tradisyon kahit isang beses lang na mairaos ang pabasa. Sa bigat ng responsibilidad ay talagang bigat, talagang mabigat sa pag-iintindi. Dahil unang-una, yung pag-aayos, yung pagkuha ng mga santo sa bawat bahay, yung iba naman ay dinadala nila dito. Kailangan siyempre ng pinansyal, ng pisikal na talagang ikaw ay pagod. Pero talagang bilang isa sa Kristiyano, sinasabi natin lahat naman sa atin ng kasalanan. Ito na ang masasabi kong penitensya ko na daig pa akong nagpapalo at talagang ang dugo tumutulo. Ito daig pa ang penitensya na yung masasabi ko dahil hindi lamang isang araw ang pag-iintindi. Masayang masaya at muling naibalik. At sabi nga po, habang kaya pa po namin, habang nabubuhay, habang nagtutulong-tulong, tuloy pa rin ho itong pabasa na ito dito sa simbahan at habang tayo ho'y nabubuhay. Lumipas man ang maraming henerasyon, ang pasyon o pabasa ay nakatatak na sa atin dahil ito ay may malalim na kasaysayan sa ating kultura at pananampalataya sa Diyos. Ngayon, Semana Santa, tayo ay magnilay sa kalagahan ng buhay na binigay ni Hesukristo. Ako si Ram Abaro, isang makahulugang Semana Santa sa ating lahat.